Darating ang araw na tatayo ako sa gitna ng marangyang mansyon sa Tagaytay. Hawak ang isang pulang sobre na magsisilbing mitsa ng inyong pagguho. Sa sandaling iyon, hindi luha ang dadaloy sa aking mga mata, kundi ang malamig na tagumpay ng katarungan. Pagmamasdan ko ang aking asawang naging taksil at ang aking biyenan na naging linta, habang pilit nilang nilulunok ang sarili nilang kahihiyan. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan nating balikan ang sandali kung kailan ang pag-ibig ay naging isang malupit na biro. Sayang lang ang bawat sentimong itinatapon natin sa baog na yanma. Mas mabuti pang sa tiles at semento na lang natin ibuhos ang pera, kaysa sa matris niyang wala namang silbi. Ang boses na yon ay mula kay Bert. Ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay. Ang lalaking akala ko ay katuwang ko sa pagbuo ng mga pangarap. Kasunod niyon ay ang matalim na tawa ni Doña Rosalia, ang aking biyenan, na tila isang patalim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Tama ka, anak! Gamitin mo na ang pirma niya sa waiver para mailipat natin ang pondo mula sa business. Habang busy siya sa pag-iyak at pag-aakalang may pag-asa pa siyang magbuntis, uubusin natin ang lahat ng sa kanya. Pagkatapos, itatapon natin siya na parang basahan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng kanilang opisina. Hawak ang isang tray ng kape na sana ay pagsasaluhan namin bago matulog. Walang nanginig sa aking mga kamay. Walang luhang pumatak. Sa halip, isang kakaibang lamig ang gumapang sa aking mga ugat. Ang bawat salitang binitiwan nila ay tila selyo na nagsara sa kabanata ng aking pagiging martyr. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking tindig. At marahang kumatok. Narinig ko ang mabilis na pagkaluskos ng mga papel sa loob bago bumukas ang pinto. Hon? Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Bert. Ang mukha niya ay ang mismong definisyon ng pagkukunwari. Ngumiti siya. Ang ngiting dati ay nagpapatunaw sa aking puso, pero ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Kakarating ko lang. Heto ang kape niyo ni Mama. Mahinahon kong sagot. Pumasok ako sa loob at ipinatong ang tray sa mesa. Kitang-kita ko ang pagkabalisa sa mga mata ni Maribel, ang aking matalik na kaibigan at accountant ng aming tindahan. Na nakaupo rin sa loob, umiwas siya ng tingin. Lia, mabuti at nandito ka. Singit ni Rosalia habang hinihigop ang kape na tila siya ang reyna ng buong barangay. May kailangang pirmahan na dokumento para sa loan sa bangko. Darating ang bank manager sa loob ng 15 minuto. Kailangan nating maayos ang cash flow para sa construction sa Tagaytay. Para rin ito sa inyong dalawa ni Bert. Tiningnan ko ang mga papel na inilatag ni Bert sa harap ko. Isang waiver of rights at isang loan agreement kung saan ang aking mga ari-arian sa Batangas ang gagawing collateral. Ang lupang pinagpaguran ni Inay sa Hong Kong sa loob ng 12 taon. Bert, sigurado ka bang kailangan ko itong pirmahan ngayon? Hindi ba pwedeng basahin ko muna ng maigi? Tanong ko. Ang boses ko ay nanatiling patag. Walang emosyon. Honorary, kailangan na nating isubmit ito bago mag-close ang bangko. Alam mo namang para ito sa fund na gagamitin natin para sa next fertility treatment mo. Di ba gusto nating magka-baby? Di ba pagmamakaawa niya, gamit ang boses na tila nag-aalala pero punong-puno ng lason? Tumingin ako sa orasan. 12 minuto na lang. Ang pressure ay tila isang bigat na dumadagan sa aking dibdib. Ngunit ang aking isipan ay nanatiling kasing linaw ng kristal. Sa ilalim ng mga dokumento, napansin ko ang isang gilid ng dilaw na sobre na nakasingit sa ilalim ng laptop ni Bert. Isang pamilyar na logo ng ospital ang nakatatak doon. Sandali lang, kukuha lang ako ng ballpen sa kwarto, sabi ko. Heto, gamitin mo na ang pen ko, Lia, huwag mo nang patagalin ng oras. Mabilis na sagot ni Rosalia. Iniabot sa akin ang isang mamahaling pluma. Tumalikod ako sandali. Kunyari, ay inaayos ang aking buhok. Pero ang totoo ay sinadya kong itabig ang tasa ng kape ni Bert. Ang mainit na likido ay kumalat sa ibabaw ng mesa. Direkta sa kaniyang laptop at sa mga papel. Ay sorry, Bert. Hindi ko sinasadya. Ang acting ko ay perpekto. Sapat para magdulot ng sapat na kaguluhan. Habang abala silang tatlo sa paglilinis at pagpunas, mabilis kong hinablot ang dilaw na sobrang nakatago. Isinilid ko ito sa likod ng aking damit at kumuha ng ilang tissue para makisali sa paglilinis. Ang lampa mo naman,
Lia, kita mong importante ang mga dokumentong ito. Bulyaw ni Rosalia, na wala ang kaniyang maskara ng pagiging mabait na biyenan. Pasensya na po, ma. Sobra lang siguro akong excited para sa magiging anak namin. Sagot ko habang nananatiling nakayuko. Sa loob-loob ko, ang bawat himaymay ng aking pagkatao ay nanginginig sa galit. Pero hindi dahil sa kanilang sigaw, kundi dahil sa katotohanang unti-unti ko nang nahahawakan. Nagmamadaling lumabas si Bert para kumuha ng mga bagong kopya sa printer sa kabilang silid. Naiwan ako, si Rosalia, at ang nanginginig na si Maribel. Siguraduhin mong pipirma kapag balik ni Bert. Lia, utang na loob mo sa amin ang lahat ng karangyaan mo ngayon. Banta ni Rosalia bago siya lumabas para salubungin ang bank manager na kakadating lang sa labas ng gate. Nang masiguro kung wala na sila, mabilis kong binuksan ang sobrang kinuha ko sa ilalim ng aking damit. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghahanda. Pinasa ko ang resulta. Medical Certificate Roberto Villarreal. Result azoospermia. Ang aking asawa ay baog. At ang resulta ay may petsang 2 taon na ang nakalilipas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa loob ng 2 taon, hinayaan nilang sipsipin ang aking kaluluwa. Hinayaan nilang tawagin akong walang silbi. At hinayaan nilang gastusin ko ang lahat ng aking ipon para sa mga peking gamutan. Habang alam nila ang totoo, narinig ko ang mga hakbang ni Bert na pabalik na sa silid. Kasunod niya ang boses ng bank manager at ang mapagmataas na tawa ni Rosalia. Ang bitag ay nakahanda na at akala nila ako ang biktima. Mabilis kong itinago ang resulta ng test sa loob ng aking notebook. Kinuha ko ang ballpen at tumayo ng tuwid sa harap ng pintuan. Nang bumukas ang pinto, tiningnan ko si Bert ng diretso sa kaniyang mga mata, ang mga matang puno ng panlilinlang. Handa na akong pumirma, Bert, sabi ko. Ang aking boses ay malamig at matalas pa sa labaha. Pero siguraduhin mong handa ka rin sa susunod na mangyayari. Bago pa man siya makasagot, isang malakas na tawag mula sa labas ang bumasag sa tensyon. Si Inay. Dumating siya mula sa Batangas. Duguan ang noo at hinihingal, habang hinahabol ng isa sa mga tauhan ni Rosalia. Lia, huwag kang pipirma, ninanakaw nila ang lahat sa atin. Ang aking mundo ay tila huminto. Ang aking ina, ang babaeng ibinigay ang kaniyang kabataan para sa akin, ay nakabulagta sa sahig ng mansyong akala ko ay tahanan. At si Bert, nakatayo lang siya doon, walang ginagawa, habang dahan-dahang itinatago ang isang dokumentong may pirma na kamukhang-kamukha ng sa akin. Ang bomba ay nakahanda ng sumabog. At sa oras na ito, ako ang hahawak ng mitsa. Sa loob ng malawak na bulwagang iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang sarili kong paghinga. Mabigat, malamig, at punong-puno ng puot na unti-unting namumuo sa aking dibdib. Nakabulagta si Inay sa makintab na sahig. Ang kaniyang duguan na noo ay tila isang pulang mantsa sa perpektong imahe ng pamilya Villarreal. Lia, pakinggan mo ako. Nagkamali lang ng dulas ang paa ng inay mo, hindi sinasadya ni Mama. Ang boses ni Bert ay parang isang sirang plaka. Pilit na dinidiktahan ang aking pandinig ng isang kasinungalingang, kahit bata ay hindi paniniwalaan. Hindi ko siya tiningnan. Nanatili ang aking paningin kay Inay. Lumapit ako sa kanya, hindi patakbo, kundi may dahan-dahang determinasyon. Binuhat ko ang kaniyang ulo at ipinatong sa aking hita. Sa bawat patak ng dugo na dumidikit sa aking balat, lalong tumitigas ang aking kalooban. Alisin mo ang maruming matandang yan sa sahig ko. Lia, kita mo nang may bisita tayong bank manager. Nanggugulo pa siya, bulyaw ni Rosalia. Ang kaniyang mukha ay namumula sa galit. Hindi dahil sa nakasakit siya, kundi dahil sa hiya na idinulot ng presensya ng aking ina sa harap ng kaniyang mga kakilala. Dahan-dahan akong nag-aangat ng tingin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi ako yumuko. Tinitigan ko si Rosalia ng diretso sa kaniyang mga mata. Ang mga matang dati ay kinatatakutan ko. Pero ngayon ay nakikita ko na lamang bilang 2 butas ng kawalan. Ang sahig na ito, Ma, ay binayaran ng pawis ni Inay sa ibang bansa. Huwag na huwag mong tatawaging marumi ang taong nagpakain sa pamilyang ito
noong wala kayong maipakita, kundi ang inyong pangalan. Ang boses ko ay hindi sumigaw, pero ang bawat pantig ay tila yelo na bumaon sa kanilang pagkatao. Nanigas si Rosalia, hindi niya inaasahan ang sagot ko. Si Bert naman ay pilit na humawak sa aking balikat. Marahil ay para paamuhin ako o para pigilan ang susunod kong sasabihin. Marahas kong iwinaksi ang kaniyang kamay. Huwag mo akong hahawakan, Bert. Sa oras na ito, hindi na ako ang asawang sunod-sunuran sa inyo. Maribel, tawagan mo ang ambulansya. Ngayon din, utos ko sa aking kaibigan na kanina pa nakatulala. Pero Leah, ang mga dokumento pilit na singit ng bank manager na mukhang nalilito na sa nangyayari. Ang dokumentong iyon ay hindi mapipirmahan ngayon. At kung may pirma man kayong makikita roon na kamukha ng sa akin, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy ninyong lahat dahil sa forgery. Sagot ko habang inaalalayan si Inay na tumayo. Hindi na ako naghintay ng sagot. Sa tulong ng driver na may kaunting awa sa akin, isinakay ko si Inay sa sasakyan. Iniwan ko sila roon si Bert na namumutla, si Rosalia na nanggagalayti sa galit, at ang bank manager na nagsisimula ng magduda. Sa loob ng ospital, habang hinihintay ang resulta ng CT scan ni Inay, inilabas ko ang aking laptop. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ay para sa mga mahihina, at sa gabing ito, pinatay ko na ang mahinang bersyon ng aking sarili. Binuksan ko ang online access ng aming kumpanya, ang Villarreal Construction Supplies. Dahil ako ang manager, alam ko ang bawat pasikot-sikot ng system. Kahit napilit akong inilalayo ni Bert sa mga sensitibong transaksyon nitong mga nakaraang buwan. Doon ko nakita ang katotohanan na mas masakit pa sa sampal ni Rosalia. Sa loob ng 6 na buwan, mahigit 10 milyong piso ang inilabas sa account ng kumpanya. Ang mga recipient isang kumpanyang nagngangalang RV Development, isang shell company na nakarehistro sa pangalan ni Rosalia. Ngunit ang mas matindi ay ang huling transaction. Isang loan na nagkakahalaga ng 15 milyong piso ang inaprubahan gamit ang aking digital signature. Ang collateral ay ang lupain namin sa Batangas. Ang petsa ng pirma kahapon. Noong nasa ospital ako para sa aking fertility check-up, ang check-up na alam nilang wala namang saysay dahil si Bert ang may problema. Ginamit niyo ako, ginawa niyo akong gatasan habang tinatawag niyo akong walang silbi. Bulong ko sa sarili ko. Maya-maya ay nakatanggap ako ng mensahe mula kay Maribel. Leah, sorry. Pinilit lang ako ni Bert. Sabi niya, para naman daw sa inyo ang ginagawa niya. Pero may nalaman ako. Ang RV Development. Hindi lang ito para sa bahay sa Tagaytay. May mga utang si Bert sa sugal. Leah, malalaking tao ang hinaharap niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sugal, kaya pala kailangan nilang makuha ang lupa ni Inay. Maribel, reply ko sa kanya. Kung gusto mong bumawi, ipadala mo sa akin ang lahat ng login credentials ng bank accounts ni Bert na hindi ko alam. Ngayon din, kung hindi, isasama kita sa demanda. Hindi lumipas ang 5 minuto. Dumating ang listahan, binuksan ko ang bawat isa. Doon ko natagpuan ang isang account na may lamang 5 milyong piso ang perang itinabi ni Inay para sa aking magiging anak, na ipinagkatiwala niya kay Bert. Ang perang sinabi ni Bert na nawala dahil sa maling investment. Sa gitna ng katahimikan ng hospital hallway, sinimulan ko ang aking unang hakbang. Hindi ko kinuha ang pera. Mas matalino ako roon. Inilipat ko ang kontrol ng account sa isang trust fund na hindi pwedeng galawin ni Bert at inireport ko ang account bilang compromised sa bangko. Narinig ko ang mabilis na yabag ng mga paa. Si Bert. Hingal na hingal siyang lumapit sa akin. Ang mukha niya ay puno ng pekeng pag-aalala. Hon, kumusta si Mama? Sorry talaga sa nangyari. Alam mo naman si Mama, high blood lang kanina. Tara na, uwi na tayo. Ako na ang bahala rito, sabi niya. Habang pilit na kinukuha ang aking bag, tumingin ako sa kanya. Ang mukhang dati ay hinahangaan ko. Ngayon ay mukhang basura na lamang sa aking paningin. Hindi kami uuwi sa inyo, Bert. At huwag mo nang tawaging Mama ang ina ko. Wala kang karapatan, sabi ko habang tumatayo at humaharap sa kanya. Leah, ano ba? Huwag ka namang gumawa ng eksena rito.
Isipin mo ang reputasyon ng pamilya bulong niya, ang boses ay nagsisimula ng maging mapagbanta. Ang reputasyon niyo o ang loan na hindi na maipoprocess dahil ni-revoke ko na ang lahat ng digital signatures ko kanina lang. Nanlaki ang mga mata ni Bert. Mukhang tumigil ang pagtibok ng kaniyang puso sa narinig. Anong ginawa mo? Ang simula ng iyong pagbagsak. Bert, bukas na bukas din, malalaman ng buong board at ng mga supplier na ang RV development ay isang peke. At maribel hawak ko na siya. Pagsisinungaling ko para lalong siyang mataranta. Eksakto namang lumabas ang doktor. Mrs. Villarreal stable na ang patient, pero kailangan niyang manatili rito para sa observation. At nga pala, may pulis na naghahanap sa inyo sa labas tungkol sa incident report na isinumiti niyo online kanina. Tiningnan ko si Bert. Ang kaniyang panga ay nanginig. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kaniyang mga mata. Leah, huwag mong gawin ito. Masisira ang lahat, pagmamakaawa niya. Masisira ang lahat. Hindi. Bert. Matagal nang sira ang lahat. Ngayon, sisiguraduhin ko lang na ikaw ang matatabunan ng mga guho. Bago pa siya makapagsalita, pumasok ang dalawang pulis sa hallway. Ngunit bago sila makalapit, tumunog ang telepono ni Bert. Ang kaniyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Sino yan? Bert, ang mga pinagkakautangan mo ba sa kasino? Tanong ko ng may halong pangungutya. Hindi siya nakasagot. Ang tawag ay mula sa isang unknown number at sa kaniyang panginginig, aksidente niyang na-press ang loudspeaker. Villarreal, nasaan ang pera? Sabi mo ngayong gabi ang bayad. Kapag hindi mo na ibigay ang 15 milyon bago mag-umaga, alam mo na kung anong mangyayari sa asawa mo at sa nanay mo. Tumingin si Bert sa akin. Pagkatapos ay sa mga pulis. Ang kaniyang mundo ay bumubagsak na, at ang tanging taong pwedeng magligtas sa kaniya ay ang babaeng kakalabanin niya sana. Ngunit ako, kinuha ko ang aking notebook, tumalikod, at pumasok sa kwarto ni Inay. Hindi ko na siya kailangang tignan pa. Alam ko na ang wakas ng kwentong ito para sa kanya. Sa loob ng tahimik na silid ng ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang bawat paghinga ni Inay. Pinagmamasdan ko ang kaniyang mga kamay na nakapatong sa puting kumot mga kamay na tila isang mapa ng paghihirap, puno ng gatla, peklat mula sa paso ng kemikal. At ang mga kuko na hindi na kailanman muling naging makinis. Tila bumabalik ang aking gunita, 12 taon na ang nakalilipas sa Naya. Naaalala ko pa ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang bigat ng kaniyang lumang maleta. Noon, 11 taong gulang pa lamang ako. Humahagulgol ako habang nakakapit sa kaniyang laylayan. Pero si Inay, nanatiling matatag. Ngumiti siya sa akin, kahit na ang kaniyang mga mata ay tila isang lawa ng lungkot. Para sa pangarap natin ito, Leah, para magkaroon tayo ng bahay na hindi natatagusan ng ulan. Ang bulong niya noon, 12 taon siyang naging alila sa Hong Kong. 12 taon niyang tiniis ang lamig, ang pangungulila, at ang mga amo na kung ituring siya ay mas mababa pa sa hayop. Bawat sentimong ipinapadala niya ay may kalakip na dugo at pawis. At nang ikasal ako kay Bert, ibinigay niya ang lahat ng kaniyang naipon bilang pamanhikan at puhunan para sa aming negosyo. Akala niya, sa wakas, ay makakapagpahinga na siya. Ngunit ang pangarap na itinayo namin sa itaas ng kaniyang sakripisyo ay isa palang impyerno. Naalala ko noong nakaraang linggo, nang bumisita si Inay sa mansyon ng mga Villarreal, hindi siya pinapasok ni Rosalia sa main door. Pinaghintay siya sa kusina, kasama ng mga katulong, na tila ba isang estranghero sa tahanang siya naman ang nagpundo. Leah, huwag mo na akong intindihin. Okay lang ako rito, mahangin naman sa labas. Ang sabi ni Inay, habang nakaupo sa isang maliit na bangko sa likod bahay. Pinupunasan ng kaniyang pawis gamit ang isang lumang bimpo. Sa hapagkainan ng gabing iyon, hindi siya pinaupo ni Rosalia sa gitna. Pinatabi siya sa dulo, malapit sa pintuan ng lababo. Habang kumakain kami ng mamahaling steak, si Inay ay tahimik na kumukuha ng kaunting kanin at sabaw. Ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan sa galit, habang pinagmamasdan ko ang aking asawa at biyenan na parang mga hari at reyna
sa harap ng aking ina. Sa ilalim ng mesa, hinawakan ko ang kamay ni inay. Ramdam ko ang kapal ng kaniyang kalyo. Ang bawat gaspang ay isang paalala ng bawat palikuran na nilinis niya. Bawat sahig na kinuskus niya. Para lang magkaroon ako ng magandang buhay. Bert, kailangan na nating i-release ang pondo para sa maintenance ng shop. Sabi ko habang nakatingin ng matalim sa kaniyang plato. Hon, mamaya na, yan, nakikita mong kumakain tayo. Di ba huwag mo namang ipakita sa harap ni Mama na pera agad ang nasa isip mo? Sagot ni Bert nang hindi man lang tumitingin sa akin. Pagkatapos ng hapunan, nang makatulog na si Inay sa maliit na silid na ibinigay nila sa kanya. Narinig ko si Rosalia na bumubulong sa sala. Nakakahiya ang nanay mo, Lia. Tingnan mo nga ang suot niya. Parang galing sa ukay-ukay. Baka isipin ng mga mare ko na pinababayaan natin siya. Sabihin mo sa kanya, huwag na siyang lalabas kapag may mga bisita ako. Hindi ako nakasagot nun. Ang dila ko ay tila napako sa takot na baka mawala ang kapayapaan sa pamilya. Pero ang totoo, ang kapayapaang iyon ay binili ng kahihiyan ng aking ina. Ngayong gabi, sa loob ng ospital, habang binubuksan ko ang bag ni Inay para kumuha ng pamalit na damit, nahulog ang isang maliit na notebook. Sa loob niyon, nakita ko ang mga resibo ng ospital at mga laboratory results na may petsang 6 na buwan na ang nakalilipas. Diagnosis Stage 2 Chronic Kidney Disease. Nabitawan ko ang notebook. Ang aking mundo ay tila gumuho. Inay ay may sakit. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? At bakit ang account na inilaan ko para sa kaniyang health insurance ay wala ng laman? Tiningnan ko ang transaction history sa aking cellphone. Bert. Kinuha ni Bert ang pera 500,000 piso at inilipat sa kaniyang personal account noong nakaraang buwan. Noong panahong sinabi niya sa akin na naka-invest na ang pera para sa pagtanda ni Inay. Hayop ka, Bert. Ang tanging lumabas sa aking mga labi. Eksaktong bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Bert, hindi para mag-alala, kundi para maglabas ng kaniyang sariling problema. Ang kaniyang polo ay gusot-gusot, at ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa puyat at nerbiyos. Lia, kailangan nating mag-usap. Ang boses niya ay gumaralgal. Yung mga tao sa labas, yung mga naniningil sa akin, hindi na sila makapaghintay. Wala akong pakialam sa kanila. Bert, tingnan mo ang nanay ko. Dahil sa inyo, muntik na siyang mamatay. At dahil sa iyo, hindi siya nakapagpagamot ng sakit niya sa bato. Sakit anong sakit, magaling naman siya. Di ba kaya pa niyang maglakad? Ang kawalang hiyaan ni Bert ay tila walang hangganan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga braso ng mahigpit. Lia, makinig ka. Kailangan nating ibenta ang lupa sa Batangas. Iyon na lang ang natitira. Kapag naibenta natin yon, mababayaran ko ang mga utang ko at may matitira pa para sa operasyon ng inay mo. Gagawin natin ito para sa pamilya. Di ba? Tiningnan ko ang lalaking ito, ang lalaking minahal ko. Ang lalaking pinagkatiwalaan ni Inay ng kaniyang huling sentimo. Ang lupa sa Batangas ay ang kaisa-isang bagay na iniwan ng aking ama. Iyon ang huling dangal ng aming pamilya. Ang lupa ni tatay, tanong ko, ang boses ko ay naging kasing lamig ng sementeryo. Oo, Hon, may buyer na ako. Pipirmahan mo na lang ang deed of sale bukas. Isipin mo, para kay mama ito, para mapagamot natin siya sa pinakamagandang ospital. Ang pangungumbinsi niya ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting hindi nakakarating sa aking mga mata. Isang ngiti na tanging ang isang taong wala nang mawawala ang makakagawa. Sige, Bert, ihanda mo ang mga papel, sabi ko. Talaga salamat, Lia, sinasabi ko na nga ba? Hindi mo ako matitiis, yayakapin niya sana ako. Pero umiwas ako. Pero may isang kondisyon, dagdag ko habang tinititigan ang kanyang mukha na tila isang bangkay na naglalakad. Gusto kong si Rosaya ang mismong mag-abot ng mga papel na yan sa akin. Bukas, sa bahay niyo, sa harap ng bank manager at ng buyer. Sige kahit ano. Lia, basta makuha natin ang pera. Mabilis siyang lumabas ng kwarto, tila isang asong nakakita ng buto. Nang masara ang pinto, hinarap ko muli si Inay. Hinaplos ko ang kaniyang noo. Nay, pangako, ito na ang huling beses na tatapak sila sa ating dangal.
Ang lupang kinuha nila sa inyo, ibabalik ko. Kasama ang bawat patak ng inyong luha. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nag-dial ng isang numero. Gabo, handa na ang bitag. Bukas ng umaga. Dalhin mo ang mga tao natin sa bahay ni Bert. Oras na para bawiin ang lahat. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng ospital ay tila isang ritual ng paglilibing sa dati kong pagkatao. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa gilid ng kama dahil sa sakit ng kalooban. Ngayon, ako ang arkitekto ng sarili kong kalayaan. Bitbit ang aking bag. Lumabas ako ng ospital at sinalubong ang malamig na hangin ng madaling araw. Handa ka na ba? Lia, ang boses ni Gabo ay kalmado, pero ramdam ang autoridad. Nakasandal siya sa kaniyang sasakyan. Hinihintay ako. Si Gabo ay hindi lamang isang kaibigan. Siya ang aking magiging sandigan sa aspetong legal at pinansyal. Justice is not about emotions. Gabo, it is about mathematics. At sa gabing ito, sinisiguro kong balanse ang lahat. Sagot ko habang sumasakay sa kaniyang kotse. Habang binabaybay namin ang daan patungong Tagaytay, ang bawat ilaw ng poste na nadadaanan namin ay tila paalala ng bawat pagkakataong pinili kong manahimik. Ngunit ang katahimikang iyon ay tapos na. Narating namin ang mansyon sa Tagaytay bago mag-alas 10 ng umaga. Ang sikat ng araw ay tumatama sa puting pader ng isang bahay na itinayo mula sa perang sana, ay para sa pagtanda ni Inay. Napakaganda nito, ngunit para sa akin, bawat ladrilyo nito ay may bakas ng dugo at panlilinlang. Narinig ko ang malakas na tawanan mula sa loob. Pagpasok ko, tumambad sa akin si Rosalia na kasama ang kaniyang mga mare, ang grupo ng mga matatandang mayayaman na mahilig sa tsismis at pagyayabang. Oh, nandito na pala ang paborito kong menopausing daughter-in-law. Pangungutya ni Rosalia na sinundan ng tawanan ng kaniyang mga kaibigan. Narinig ko, pipirmahan mo na raw ang benta ng lupa sa Batangas, mabuti naman at natauhan ka na, utang na loob mo ito sa amin. Dahil, kung hindi dahil sa pamilya Villarreal, isa ka lang namamalimos sa kalsada. Ngumiti ako ng napakatamis. Siyempre naman, lahat ng ito ay para sa inyo. Nasaan si Bert? Nasa itaas, sa master's bedroom. May tinatapos na trabaho kasama si Maribel. Sagot niya habang muling bumabaling sa kaniyang mga kaibigan para ipagmalaki ang bagong kurtina na gawa sa seda. Umakyat ako sa ikalawang palapag. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila nagpapatibay sa aking desisyon. Marahan ang aking mga hakbang sa ibabaw ng makapal na alpombra. Nang makarating ako sa harap ng pinto ng kwarto, narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa loob. Hindi ito nakakandado. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Hindi ako naglabas ng anumang tunog. Tumambad sa akin ang isang tanawing hindi ko inaasahan, pero hindi rin nakakagulat. Nakaupo si Bert sa gilid ng kama, at sa kaniyang kandungan ay nakasandal si Maribel. Hawak ni Bert ang mukha ni Maribel habang may ibinubulong ito. Huwag kang mag-alala, Belle. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa lupa ng tatay niya, aalis na tayo rito. Hahayaan nating mabulok ang baog na yan kasama ang nanay niyang may sakit. Sabi ko naman sa'yo, kailangan lang natin siyang gamitin hanggang sa huli. Ang boses ni Bert ay punong-puno ng lambing. Nakailanman ay hindi ko naramdaman. Paano kung malaman niya ang tungkol sa mga dokumento sa drawer mo? Bert, natatakot ako. Baka makulong tayo. Sagot ni Maribel. Ang boses niya ay nanginginig sa takot, pero nananatiling nakayakap kay Bert. Hindi niya malalaman, masyadong tanga si Lia para maghinala. Akala nga niya, hanggang ngayon ay mahal ko pa siya. Tumawa ng mahina si Bert. Isang tawang tila galing sa ilalim ng lupa. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa matinding pandidiri. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Mabilis ko itong itinaas at sinimulang i-record ang bawat salita, bawat haplos at bawat kataksilan. Lumapit pa ako ng kaunti. Narinig ko ang mahinang kaluskos ng aking damit, pero masyado silang abala sa kanilang sariling mundo ng kasinungalingan. Alam mo ba, Belle, dagdag ni Bert habang hinahalikan ang kamay ni Maribel. Ang plano ni Mama ang pinakamagaling. Kapag naibenta na ang lupa, idedeklara nating insolvent ang kumpanya.
Lahat ng utang ay mapupunta sa pangalan ni Leah. Siya ang hahabulin ng mga creditors, habang tayo namumuhay na sa yaman sa ibang bansa. Ito na yun, ang huling piraso ng puzzle. Hindi lang nila ako gustong nakawan, gusto nila akong ibaon sa utang at ipakulong. Isang malakas na tunog ng pagtikhim ang ginawa ko. Sabay na lumingon ang dalawa. Ang mukha ni Bert ay tila nakakita ng multo. Mabilis na tumayo si Maribel at pilit na inayos ang kaniyang nagusot na blusa. Namutla ang kaniyang labi at hindi siya makatingin sa akin. Hon, kanina ka pa ba dyan? We were just discussing the audit. Nauutal na sabi ni Bert, pilit na ibinabalik ang kaniyang maskara ng katapatan. The audit o ang plano nyo kung paano ako itatapon na parang basahan. Matapos sipsipin ang huling sentimo ng pamilya ko. Ang boses ko ay kasing talas ng isang kutsilyo. Iniharap ko sa kanila ang screen ng aking cellphone. Record ang lahat, Bert. Mula sa pagtawag mo sa akin na tanga hanggang sa plano niyong pagtakas. Leah, pakinggan mo ako, mali ang iniisip mo. Lumapit siya sa akin. Susubukan sana niyang agawin ang cellphone. Mabilis akong umatras at tumama ang aking likod sa pintuan. Huwag kang lalapit sa ibaba. Naghihintay ang bank manager at ang iyong mga bisita. At sa labas ng mansyong ito, naroon si Gabo kasama ang mga abogado. Ano-anong ginawa mo? Gumaralgal ang boses ni Bert. Ang ginawa ko, tinapos ko na ang laro, Bert. At nga pala, nahanap ko na ang mga dokumentong sinasabi nyo. Itinuro ko ang drawer na kanina lang ay binabanggit nila. Sa ibaba, narinig ko ang malakas na kalabog ng pinto. Ang boses ni Rosalia ay nangingibabaw. Sumisigaw dahil may mga taong pilit na pumapasok sa loob ng mansyon. Bert, may mga pulis sa labas. Ano itong kalokohang ito? Sigaw ni Rosalia mula sa ibaba. Tumingin ako kay Bert. Pagkatapos ay kay Maribel. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Welcome to your new home, Bert. Ang bahay na binuo nyo sa kasinungalingan. Ngayon ay magiging sarili nyo ring bilangguan. Narinig ko ang mabibigat na yabag ng mga paa paakyat sa hagdan. Ang Ruiro risk ay tumaas na sa pinakamataas na antas. Hindi lamang pera ang mawawala sa kanila, kundi ang kanilang kalayaan. Ngunit bago pa man makapasok ang mga pulis, mabilis na lumapit si Bert sa bintana. Tila may balak na tumalon o itapon ang isang itim na bag na kanina pa niya hawak. Huwag mo nang ituloy yan, Bert, bulong ko. Dahil ang bag na yan, kanina ko pa napalitan ng laman yan. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa makintab na sahig na gawa sa nara ay tila bawat tibok ng aking puso na naging isang martilyo. Pumupukpok sa kabaong ng aming huwad na pagsasama. Ang mansyong ito na binuo sa itaas ng mga luha ni Inay ay hindi na isang tahanan. Ito ay isa ng entablado para sa huling pagtatanghal ng pamilya Villarreal. Anong ibig sabihin nito? Leah, bakit ka nagdala ng mga pulis sa pamamahay ko? Ang boses ni Rosalia ay pumailan lang mula sa ibaba. Matinis at puno ng pagmamataas, na tila ba siya pa rin ang may hawak ng renda. Pumasok siya sa silid, ang kaniyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga unipormadong lalaki. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, lumapit ako sa TV screen na nasa dingding ng kwarto at isinalpak ang isang USB drive. Ma, wag nating pag-usapan ang pamamahay mo. Pag-usapan natin ang krimen mo. Ang aking tinig ay nanatiling kalmado. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Biglang bumukas ang screen. Tumambad ang isang malinaw na video mula sa security camera na itinago ko sa kusina noong nakaraang linggo. Ang ingay ng pagtatalo ay malinaw na maririnig ang marahas na pagtulak ni Rosalia kay Inay. Ang tunog ng pagtama ng katawan ng aking ina sa gilid ng matigas na lamesa. At ang marahas na paglagapak ng kaniyang ulo sa semento. Maririnig ang mahinang daing ni Inay, isang tunog ng sakit na tila muling humihiwa sa aking kaluluwa. Ano yan? Isang aksidente lang, yan nadulas ang matandang iyan. Pagtatanggol ni Rosalia. Pero ang panginginig ng kaniyang mga kamay ay hindi niya maitago. Aksidente, humakbang ako palapit sa kanya. Ang pagmura mo sa kanya habang nakabulagta siya, ay aksidente rin ba? Ang pagbanta mo na itatapon mo siya sa kalsada kapag nagsalita siya, aksidente rin ba? Lumingon ako kay Bert na nakatayo pa rin malapit sa bintana.
Yakap-yakap ang itim na bag na akala niya ay naglalaman ng kaniyang kaligtasan. At ikaw, Bert, naroon ka. Nakita mo ang lahat. Pero mas pinili mong panoorin ang pagdurusa ng biyenan mo kaysa sa tulungan siya. Dahil mas mahalaga sa'yo ang perang kinuha niyo sa kanya. Lia, pakiusap. Mag-usap tayo ng maayos. Magpaliwanag ako. Ang boses ni Bert ay naging isang mahinang bulong. Ang kaniyang pagkalalaki ay tuluyan ng gumuho sa harap ng katotohanan. Tapos na ang oras ng pagpapaliwanag, Bert. Dahil hindi lang ang pananakit niyo kay inay ang tatapos sa inyo. Kinuha ko ang dilaw na sobre mula sa aking bag, ang orihinal na medical result, na itinago ko sa aking notebook. Ipinakita ko ito sa harap ng bank manager at sa mga pulis. Narito ang katotohanan kung bakit niyo ako laging sinisisi sa hindi natin pagkakaroon ng anak. Roberto Villarreal, ikaw ang baog. Alam mo yon, 2 taon na ang nakalilipas. Pero hinayaan mong tapakan ni Rosalia ang pagkatao ko. Hinayaan mong tawagin akong walang silbi ng buong barangay para lang mapanatili ang iyong pride. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot. Ang bank manager ay dahan-dahang umatras. Ang kaniyang mukha ay puno ng pandidiri. Ang mga mare ni Rosalia na nakasilip sa pintuan ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng panghuhusga sa pamilyang kanina lang ay kanilang kinaiinggitan. Hindi totoo yan, peke, ang papel na yan pugo. Sigaw ni Rosalia. Susubukan sana niyang agawin ang dokumento, pero hinarang siya ng isang pulis. At ang itim na bag na iyan, Bert, itinuro ko ang bag sa kaniyang kamay. Akala mo ba, mailulusot mo ang mga dokumento ng RV Development at ang mga peking invoices? Buksan mo, tingnan mo kung nandoon pa ang hinahanap mo. Nanginig ang mga kamay ni Bert habang binubuksan ang zipper. Ang tunog ng pagbukas nito ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang sumilip siya sa loob, namutla siya ng husto, wala ang mga dokumento. Sa halip, ang loob ng bag ay punong-puno ng mga resibo ng kaniyang mga pagkatalo sa kasino at mga larawan niya kasama si Maribel sa iba't ibang hotel, mga ebidensyang matagal ko nang kinalap. Ang mga orihinal na dokumento ay nasa kamay na ni Gabo. Dagdag ko, at sa oras na ito, ang bawat transaksyon ng RV Development ay iniimbestigahan na para sa kasong estafa at money laundering. Hayop ka, Lia, pinagkatiwalaan ka namin, bulyaw ni Rosalia. Susugurin niya sana ako para saktan, pero mabilis siyang napigilan ng mga autoridad. Pinagkatiwalaan niyo ako para maging alila at katasan niyo. Sagot ko habang tinititigan siya ng malamig. Pero nakalimutan niyo ang isang bagay tungkol sa akin. Ang isang anak na lumaki sa hirap ay alam kung paano bumangon. Pero alam din niya kung paano gibain ang bawat pader na humaharang sa kaniyang katarungan. Lia, parang awa mo na. Ang pamilya natin, ang huling hirit ni Bert, ang kaniyang mga mata ay puno ng luhang hindi para sa pagsisisi, kundi para sa takot. Wala tayong pamilya, Bert. Mayroon lang akong isang ina na muntik niyo nang mamatay. At ikaw, na isang estranghero sa aking paningin. Tinalikuran ko sila. Habang naglalakad ako palabas ng mansyon, naririnig ko ang marahas na pagprotesta ni Rosalia habang pinuputol ng mga pulis ang kaniyang kayabangan. Naririnig ko ang mahinang paghagulgol ni Maribel na ngayon ay isinasama na rin sa presinto. Sinalubong ako ni Gabo sa labas ng gate. Ang sikat ng araw sa Tagaytay ay tila isang pagbati ng bagong simula. Tapos na ang unang yugto, Lia. Handa na ang mga papel para sa annulment at sa pagbawi ng mga ari-arian sa Batangas, sabi niya. Ngumiti ako isang tunay na ngiti na naramdaman ko hanggang sa aking puso, hindi pa tapos. Gabo, ngayon pa lang magsisimula ang tunay na pagbawi. Sumakay ako sa sasakyan nang hindi man lang lumingon sa bahay na iyon. Ang bawat pag-ikot ng gulong palayo sa mansyon ay tila pag-aalis ng tinik sa aking dibdib. Pero habang binabagtas namin ang daan, tumunog ang aking cellphone, isang unknown number. Nang sagutin ko ito, isang malamig at baritonong boses ang nagsalita sa kabilang linya. Mrs. Villarreal. O dapat ko bang sabihing Miss? Navarro. Ang perang kinuha ng asawa mo sa amin. Hindi iyon matatapos sa pagkakakulong niya. Ikaw ang nakapirma sa loan.
At kung ayaw mong matuloy ang planong pagbisita namin sa ina mo sa ospital, siguraduhin mong nasa amin ang 15 milyon bago lumubog ang araw bukas. Nakahinga ako ng malalim. Ang aking kamay ay humigpit sa pagkakahawak sa cellphone. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Mas malalim at mas madugo ang susunod na kabanata. Ang bawat salitang binitawan ng estranghero sa kabilang linya ay tila isang malamig na agos ng tubig na sumubok sa aking katatagan. 15 milyon, isang halagang sapat na upang ibaon ang isang tao sa limot. O kaya naman ay magsilbing mitsa ng isang panibagong digmaan. Ngunit sa halip na manginig, mas lalong humigpit ang hawak ko sa aking cellphone. 15 milyon, masyado nyo namang minaliit ang halaga ng katahimikan ko. Ang sagot ko, ang boses ko ay kasing talas ng isang bagong hasang kutsilyo. Ipadala nyo sa akin ang digital copy ng kontratang sinasabi nyo. Gusto kong makita ang bawat letra, bawat pirma, at bawat butas. At isang babala, huwag na huwag kayong lalapit sa ospital kung ayaw ninyong masayang ang pagkakataon ninyong mabayaran. Hindi ko na hinintay ang kaniyang sagot at agad kong pinutol ang tawag. Tumingin ako kay Gabo na seryosong nagmamaneho. Ramdam ko ang kaniyang pag-aalala, pero alam niyang hindi ito ang oras para sa mga salitang pampalubag loob. Dalhin natin si Inay sa Batangas, Gabo, doon sa lumang bahay namin. Hindi man iyon kasinggaran ng mansyon sa Tagaytay. Punong-puno naman iyon ng mga alaala ng aking ama na hindi kailanman mababayaran ng pera. Ang aking desisyon ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Nang marating namin ang aming barangay sa Batangas, sinalubong kami ng amoy ng tuyong lupa at ng sariwang hangin mula sa mga puno ng kape. Ang lumang bahay ni tatay ay nakatayo pa rin. Bagaman, ang mga dingding nito ay kupas na at ang bubong ay may mga bakas ng kalawang. Sa bawat yabag ko sa sahig na gawa sa matigas na kahoy, tila naririnig ko ang mga bulong ng nakaraan mga bulong na nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako bago ako naging asawa ng isang linta. Matapos maayos ang pahinga ni Inay, inilabas ko ang aking laptop sa maliit na lamesa sa sala. Kinuha ko ang USB na ibinigay ni Ramon, ang kapatid ni Bert. Sa loob ng 3 taon, itinuring ni Bert ang kaniyang kapatid na isang talunan, isang itim na tupa na walang silbi sa kanilang negosyo. Ngunit sa pagbukas ko ng mga files, tumambad sa akin ang isang lihim na sapat na upang sunugin ang buong imperyo ng mga Villarreal. Ang mga dokumentong naroon ay hindi lamang tungkol sa pagnanakaw sa akin. Ito ay mga record ng mga ghost projects at mga transaksyon sa mga dummy companies na ginagamit ni Bert para maglaban ng pera mula sa mga ilegal na sugalan. At ang mas matindi, nakita ko ang aking sariling pangalan bilang incorporator sa mga kumpanyang ito, gamit ang mga huwad na pirma at mga dokumentong kailanman ay hindi ko nakita. Ginamit niya ang pangalan ko para maging panangga sa kaniyang mga kasalanan. Bulong ko habang nanlilisik ang aking mga mata sa harap ng screen. Ang bawat pahina na aking binabasa ay tila isang panibagong sampal ng katotohanan. Maya-maya pa ay dumating ang mensahe mula sa mga naniningil. Isang PDF file. Binuksan ko ito at binasa ng maigi. Doon ko nakita ang isang pirma na kamukhang-kamukha ng sa akin. Pero may isang maliit na detalye na tanging ako lamang ang nakakaalam. Ang maliit na tuldok sa dulo ng aking apelido ay wala doon. Isang peking pirma. Gabo, kailangan nating puntahan si Belle sa presinto. Ngayon din, ang sabi ko habang isinasara ang laptop. Sa loob ng madilim at masikip na silid ng presinto, tumambad sa akin si Maribel. Wala na ang kaniyang mapagmataas na tindig. Ang kaniyang buhok ay magulo. At ang kaniyang mga mata ay namumula sa walang tigil na pag-iyak. Nang makita niya ako, sinubukan niyang umiwas ng tingin. Pero hinarangan ko ang kaniyang paningin. Pumili ka, Belle, 10 taon sa loob ng seldang ito dahil sa pakikipagsabuatan kay Bert. O ang tulungan akong linisin ang pangalan ko kapalit ng iyong kaligtasan. Tanong ko, ang boses ko ay walang bahid ng awa. Lia, parang awa mo na. Pinilit lang ako ni Bert. Sabi niya, may utang ang kapatid ko sa kanya. At kapag hindi ako sumunod, ipapakulong niya ang kapatid ko. Ang kaniyang pag-amin ay tila isang sirang gripo, walang tigil sa pag-agos.
Ibigay mo sa akin ang access mo sa cloud account kung saan itinatago ni Bert ang mga original na invoices ng RV Development. Alam kong may kopya ka, dahil ikaw ang gumawa ng mga peking dokumento. Kiit ko habang nakatitig ng matalim sa kaniyang mga mata. Nanginginig na isinulat ni Belle ang username at password sa isang piraso ng papel. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbigat ng aking bulsa. Ang aking cellphone ay tumunog. Isang alerto mula sa bangko. Sa loob ng ilang minuto, gamit ang mga impormasyong nakuha ko at sa tulong ng legal na kapangyarihan ni Gabo, sinimulan ko ang pag-freeze sa lahat ng bank accounts na may kaugnayan sa RV Development at sa pangalan ni Roberto Villarreal. Ang bawat enter key na aking pinipindot ay tila isang bala na tumatama sa puso ng kaniyang kayamanan. Nang matapos ang lahat, tumayo ako at tinalikuran si Belle. Habang naglalakad ako sa labas ng presinto, nakita ko si Bert sa kabilang selda. Mukha siyang isang basang sisiw, malayo sa mapagmataas na asawa na kilala ko. Nang makita niya ako, sumigaw siya. Pilit na inaabot ang rehas. "Lia, ilabas mo ako rito. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Huwag mong kalimutan, asawa mo pa rin ako. Utang na loob mo sa akin ang lahat." Huminto ako sa tapat ng kaniyang selda. Tinitigan ko siya ng matagal, hanggang sa tumahimik siya sa ilalim ng aking mga mata. "Ang utang na loob ko sa iyo, Bert, ay nabayaran na noong gabing muntik nang mamatay ang aking ina dahil sa inyong kasakiman. Mula ngayon, ang tanging ugnayan na mayroon tayo ay ang kasong isasampa ko laban sa iyo." Ang sagot ko, mahinahon pero puno ng puot. Lumabas ako ng presinto at huminga ng malalim. Ang sikat ng buwan sa Batangas ay tila nagbibigay ng liwanag sa aking landas. Ngunit habang papasok ako sa sasakyan ni Gabo, nakita ko ang isang itim na van na nakaparada sa tapat ng aming lumang bahay. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Hindi ito pulis. Hindi ito si Bert. Ang mga taong pinagkakautangan ni Bert ay hindi na naghihintay ng bukas. Sila ay nandito na. At ang biktima ay ang kaisa-isang taong mahalaga sa akin. Narinig ko ang malakas na kalabog ng pintuan ng aming bahay na pilit na binubuksan mula sa labas. Ang ruwiro ay umakyat sa pinakamataas na antas. Ang aking ina ay nasa loob at ang tanging proteksyon niya ay ang isang matandang kandado at ang kaniyang pananampalataya. "Gabo, bilisan mo, nandoon sila." Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabilis na tambol na nakikipagpaligsahan sa ingay ng makina ng sasakyan ni Gabo, ang aming lumang tahanan sa Batangas, ang tanging lugar kung saan nananatiling buhay ang alaala ng aking ama, ay nilalapastangan na ngayon ng mga taong walang kinalaman sa aming pamilya, kundi ang paniningil ng utang na hindi naman amin. "Lia, manatili ka sa loob ng sasakyan. Ako na ang bahala." Ang mariing utos ni Gabo habang mabilis niyang itinitigil ang kotse sa tapat ng aming bakuran. Ngunit hindi ako makikinig. Ang aking ina ay nasa loob. Ang babaeng buong buhay na nagsakripisyo ay hindi ko hahayaang maging biktima muli ng kasakiman ni Bert. Lumabas ako ng sasakyan bago pa man ako mapigilan ni Gabo. Ang marahas na tunog ng pagkakalas ng matigas na kahoy mula sa hamba ng pinto ay pumailan lang sa madilim na gabi. Isang lalaking nakaitim na jacket ang pilit na sumisipa sa pintuan, habang ang dalawa pa ay nakatayo sa veranda. May hawak na mga bakal na tubo. "Nasaan ang 15 milyon? Mrs. Villarreal?" Ang sigaw ng lalaking tila leader nila nang makita niya ako. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng banta. Isang tunog na nagpapanginig sa sinumang mahina ang loob. Hindi ako natinag. Tumayo ako ng tuwid. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig habang inilalabas ko ang aking cellphone. Ang bawat sentimong hinahanap nyo ay wala rito. At ang bawat segundong pananatili nyo sa pribadong ari-ariang ito ay sapat na upang mabulok kayo sa kulungan kasama ni Bert. Ang aking tinig ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa. "Huwag mo kaming idaan sa takot, babae. Alam naming hawak mo ang pera ng kumpanya. Susugurin sana ako ng isa sa mga lalaki. Pero mabilis siyang hinarang ni Gabo. Bago nyo ituloy ang balak nyo, tingnan nyo muna ang paligid nyo." Dagdag ko habang itinuturo ang mga CCTV camera
na nakakabit sa paligid ng bahay, mga bagong gamit na ipinalagay ko kay Gabo kaninang umaga bago kami umalis. Ang bawat mukha nyo ay naka-livestream na sa lokal na presinto at sa opisina ng barangay captain. At kung hindi nyo pa naririnig, tumigil ang lahat. Mula sa dulo ng kalsada, narinig ang papalapit na haginit ng mga sirena ng pulis. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang tumama sa mga puno ng kape. Nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa paligid. Ang mga lalaki ay nagkatinginan. Sa loob ng ilang segundo, ang kanilang pagyayabang ay napalitan ng taranta. Mabilis silang tumakbo patungo sa kanilang itim na van at mabilis na humarurot palayo. Iniiwan ang usok at ang amoy ng sunog na gulong sa hangin. Dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay. Tumambad sa akin si inay na nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang kaniyang tuhod habang nanginginig sa takot sa tabi ng kaniyang kama. Ang kaniyang mga mata ay puno ng luha. Lia? Ang mga tao. Kukunin nila ang bahay natin. Ang mahinang daing niya, ang boses ay halos hindi marinig. Hindi, Nay. Walang kukuha sa atin. Tapos na ang panahon na may nagnanakaw sa atin. Sabi ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Ramdam ko ang kaniyang panghihina, isang katotohanang mas masakit kaysa sa anumang banta ng mga naniningil. Matapos masigurong ligtas si inay sa pangangalaga ng mga rumesponding pulis, lumabas ako sa veranda. Doon, tumunog ang aking cellphone. Rosalia, Lia, anong ginawa mo sa anak ko? Bakit pati ako ay idinadamay mo sa kaso? Pinuntahan ako ng mga abogado mo rito sa bahay. Ang boses ni Rosalia ay parang isang sirena ng bumbero, puno ng galit at desperasyon. Ang ginawa ko, Ma, ay ang pagbabalik sa inyo ng lahat ng regalo na ibinigay niyo sa akin. Ang sagot ko habang nakatingin sa kadiliman ng gabi. Ang annulment papers ay isinampa na, at ang demand letter para sa pagbabalik ng 15 milyong pisong ninakaw niyo mula sa tiwala ng aking ina ay nasa lamesa mo na rin. Walang hiya ka. Akala mo ba mananalo ka, Pamilya Villarreal, kami isang tawag ko lang sa mga kakilala ko sa gobyerno. Mawawala ka sa mundong ito, banta niya, ang kaniyang gaslighting ay wala ng talab sa akin. Sige, Ma, tumawag ka, pero siguraduhin mong may load ang cellphone mo dahil sa oras na ito, lahat ng assets niyo ang bahay sa Tagaytay. Ang mga kotse ni Bert at pati ang kumpanya ay nasa ilalim na ng right of preliminary attachment ng korte. Wala kayong pwedeng ibenta. Wala kayong pwedeng galawin. At ang mga kakilala mong sinasabi, sila ang unang tatalikod sa inyo kapag nalaman nilang sangkot kayo sa money laundering. Ang aking bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon ko sa kaniyang pride. Lia, pakiusap, huwag mong gawin ito sa amin. Mag-usap tayo. Ang kaniyang boses ay biglang nagbago. Naging malambing at pabiktim. Kailangan ng anak mo ng maayos na kinabukasan. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya. Isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Anak, nakalimutan mo na yata ang dokumentong hawak ko. Ma, ang tanging reputasyon na natitira sa inyo ay ang pagiging isang pamilya ng mga magnanakaw. At ang bahay sa Tagaytay bukas na bukas din. Malalaman mo kung sino ang tunay na may-ari niyon. Pinutol ko ang tawag. Tumingin ako kay Gabo na nakatayo sa tabi ko. Inabutan niya ako ng isang itim na folder. Nahanap na namin ang original deed of sale ng lupain ni tatay mo. Lia? At tama ka, hindi lang ito basta benta. Isang kasunduan ito sa pagitan ni Bert at ng isang malaking developer para gawing resort ang inyong barangay. At ang pirma mo sa dulo, isang halatang forgery na ginawa gamit ang lumang pirma mo noong high school. Paliwanag ni Gabo. Naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib. Hindi lang pala pagnanakaw ang balak nila. Gusto nilang wasakin ang buong barangay namin para sa kanilang ganansya. Gabo, ihanda mo ang lahat, bukas, sa harap ng korte at sa harap ng buong media. Tatapusin natin ang pangalan ng mga Villarreal. Gusto kong makita ng buong Pilipinas kung gaano kadumi ang dugong nananalaytay sa kanila. Ngunit bago pa kami makapag-usap ng mas matagal, isang malakas na tunog ng pagring mula sa landline ng aming bahay ang bumasag sa katahimikan, isang tawag mula sa ospital. Mrs.,
Villarreal. Ito po ang attending physician ni Mrs. Navarro. May kailangan po kayong malaman tungkol sa huling test results ng inyong ina. Hindi lang ito tungkol sa kaniyang sakit sa bato. Ang aking hininga ay tila naputol. Ang cliffhanger ng aking buhay ay hindi pa pala natatapos. May isang lihim na mas malalim pa sa pagnanakaw ang dahan-dahang lumalabas. Ang bawat salita ng doktor sa kabilang linya ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa aking pandinig. Ngunit sa halip na malunod, mas lalo lamang tumalas ang aking pakiramdam. Ang boses niya, na puno ng propesyonal na pag-aalala, ay naghatid ng isang katotohanang mas masahol pa sa pagnanakaw ng pera. Mrs. Villarreal, nakakita kami ng mataas na level ng toxic substances sa dugo ng iyong ina. Hindi ito normal na epekto ng kaniyang sakit sa bato. Tila may mga iniinom siyang gamot na hindi naman kailangan. At ang mga ito ang dahan-dahang sumisira sa kaniyang katawan. Ang paliwanag ng doktor, ang bawat salita ay tila isang hatol. Napatitig ako sa kawalan. Ang mga bitamina na binibili ni Bert para kay inay. Ang mga kapsulang lagi niyang ipinipilit na inumin nito gabi-gabi habang suot niya ang kaniyang mapagkunwaring ngiti. Hindi lang pera ang ninakaw nila. Dahan-dahan nilang pinapatay ang aking ina para tuluyan na akong mawalan ng kakampi. Salamat, Doc. Ipadala niyo sa akin ang kumpletong toxicology report. Ngayon din, ang sagot ko, ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. Ipinatong ko ang telepono at tumingin kay inay na mahimbing na natutulog. Ang kaniyang mukha ay tila isang tuyong dahon, marupok at maputla. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay tila naging isang pirasong yelo, matigas, malamig, at hindi na kayang saktan ng kahit anong emosyon. Ang bawat patak ng pawis ni inay sa Hong Kong ay naging lason sa kamay ng mga Villarreal. Justice is a cold dish. Inay. At ihahain ko ito sa kanila ng dahan-dahan. Bulong ko habang hinahaplos ang kaniyang kamay. Lumabas ako ng silid at hinarap si Gabo. Ang kaniyang mga mata ay tila nagtatanong. Naghihintay ng aking susunod na utos. Gabo, tawagan mo si Belle. Sabihin mo sa kanya, kung ayaw niyang mabulok sa kulungan bilang kasabwat sa attempted murder, kailangan niyang ibigay ang pangalan ng botikang pinagkukunan ni Bert ng mga pekeng gamot na iyon. Ang utos ko ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Attempted murder, Leah. Sigurado ka ba? Ang gulat na tanong ni Gabo. Ang mga ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Gabo, ang mga Villarreal ay hindi lang mga magnanakaw. Sila ay mga mamamatay tao na nakatago sa likod ng mamahaling alahas at magagarang kotse. Sagot ko habang binubuksan ang itim na folder na naglalaman ng mga dokumento ng bahay sa Tagaytay. Sa gitna ng aming pag-uusap, tumunog ang aking cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagka-accept ko, tumambad ang mukha ni Rosalia. Wala na ang kaniyang ayos. Ang kaniyang buhok ay gulo-gulo at ang kaniyang mga mata ay tila sa isang baliw. Leah, hayop ka, naka-freeze ang lahat ng accounts ko. Paano ako mabubuhay? Paano ang mga bisita ko sa house blessing? Bukas, ang kaniyang sigaw ay puno ng desperasyon at gaslighting. Isipin mo ang kahihiyang ibinibigay mo sa amin. Akala mo ba matutuwa ang tatay mo sa langit sa ginagawa mo sa pamilya ng asawa mo? Ang tatay ko sa langit ay nakatingin sa ginawa niyo kay inay. Rosalia. Ang bawat pantig ng pangalan niya ay binigkas ko ng may matinding pandidiri. At tungkol sa house blessing mo, huwag kang mag-alala. Ituloy mo ang handaan. Imbitahan mo ang lahat ng mga mari mo, ang mga investor, at pati ang media. Dahil doon ko tatapusin ang lahat. Ano-anong balak mo, ang takot, ay nagsimulang gumapang sa kaniyang boses. Isang sorpresa, ma. Isang sorpresa na hinding-hindi nyo malilimutan. Siguraduhin nyo lang na marami kayong handang pagkain. Dahil baka iyon na ang huling masarap na hapunan nyo bago ang rasyon sa kulungan. Ang aking munting tawa ay tila isang sumpa na dumaan sa linya ng telepono. Pinutol ko ang tawag bago pa siya makasagot. Hinarap ko muli si Gabo. Handa na ba ang mga tao natin sa bangko at sa land registration office? Tanong ko. Lahat ay nakaset na, Leah. Sa oras na magsimula ang house blessing sa Tagaytay,
Ang legal na pagmamay-ari ng mansyong iyon ay babalik na sa pangalan mo at ni Aling Tess bilang pambayad sa lahat ng ninakaw ni Bert. Paliwanag ni Gabo, ang kaniyang mukha ay puno ng paghanga sa aking plano. Hindi sapat ang makuha ang bahay, Gabo. Gusto kong makita nila ang kanilang pagbagsak sa harap ng mga taong pinagmamayabangan nila. Ang aking paningin ay nakatitig sa malayo, sa direksyon ng Tagaytay. Ang gabi ay lumalim, at sa gitna ng katahimikan ng Batangas. Sinimulan ko ang aking huling paghahanda. Hindi ako natulog. Ang bawat dokumento, bawat record ng boses, at bawat toxicology report ay inayos ko ng mabuti. Isang golden moment ang namagitan sa amin ni Inay nang magising siya ng madaling araw. Mahina siyang ngumiti at hinawakan ang aking pisngi. Lia, anak, huwag kang magpalamon sa galit. Mas mahalaga ang iyong kapayapaan. Ang bulong niya, ang kapayapaan ko, Nay, ay magsisimula lamang kapag wala na silang pagkakataong saktan ka muli. Ang sagot ko habang isinusubo sa kanya ang lugaw na ako mismo ang nagluto, isang pagkain na walang lason, punong-puno ng pag-ibig, bago sumikat ang araw. Isang itim na sobre ang iniwan sa aming gate. Binuksan ito ni Gabo at iniabot sa akin. Sa loob ay may isang litrato, ang bahay sa Tagaytay, na may nakasulat na pulang letra sa likod, huling pagkakataon. 15 milyon, o ang buhay ng iyong ina. Ang ruwiro ay lumagpas na sa limitasyon. Hindi lang ito tungkol sa pera o dangal. Ito ay isang crucible of rivalry kung saan isa lamang ang pwedeng manatiling nakatayo. Gabo, tawagan mo ang security firm. Gusto ko ng 10 tao na magbabantay kay Inay rito. At pupunta tayo sa Tagaytay. Oras na para sa grand opening ng katotohanan. Habang binabagtas namin ang daan paakyat sa Tagaytay, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan na sumusunod sa amin. Hindi ito ang mga naniningil. Isang sasakyang pagmamay-ari ng isang tao na akala ko ay matagal na kaming tinalikuran. Sino ang nagmamaneho ng kotseng iyan? Gabo. Tanong ko habang nakatingin sa side mirror. Hindi ko sigurado, Lia, pero tila may isa pa tayong panauhin na gustong sumali sa selebrasyon. Ang dangling mystery na ito ay tila isang bagong mitsa. Sino ang taong ito at anong papel niya sa pagbagsak ng mga Villarreal? Ang bawat pag-ikot ng gulong ay naglalapit sa akin sa rurok ng aking paghihiganti. Pero nararamdaman ko rin ang panganib na naghihintay sa likod ng magagarang kurtina ng mansyon. Ang bawat ilaw na nakasabit sa malawak na hardin ng mansyon sa Tagaytay ay tila mga bituin na bumagsak mula sa langit. Nagbibigay ng huwad na ningning sa isang gabing puno ng pagkukunwari. Naririnig ang malakas na tugtugin ng mga biolin na humahalo sa ingay ng tawanan ng mga piling panauhin, mga politikong lokal, mga negosyanteng nagnanais ng koneksyon, at syempre, ang mga mare ni Rosalia na nakasuot ng kanilang pinakamamahal na mga hiyas. Sa gitna ng karangyaang ito, nakatayo si Rosalia sa itaas ng balkonahe. Suot ang isang mamahaling terno na kulay ginto. Hawak niya ang isang baso ng champagne. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagmamataas, habang pinagmamasdan ang mga taong humahanga sa kaniyang tagumpay. Welcome to our new home, ang tahanang. Ito ay simbolo ng katatagan at pagmamahal ng pamilya, Villarreal. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong paligid gamit ang sound system. Kahit na dumaan tayo sa mga pagsubok, lalo na ang mga taong naging pabigat sa atin, nananatili tayong nakatayo. Eksakto sa sandaling iyon, naririnig ang marahas na pagpihit ng gulong ng isang sasakyan sa labas ng gate. Ang malakas na tunog ng pagbukas ng bakal na pinto ay bumasag sa katahimikan ng kaniyang talumpati. Ang bawat mata ay lumingon sa direksyon ng pasukan. Bumaba ako mula sa sasakyan ni Gabo. Nakasuot ako ng isang itim na silk dress na kasing tulis ng aking determinasyon. Sa likuran ko, naglalakad si Gabo, si Ramon na may hawak na mga folder, at ang nanginginig pa ring si Maribel. Ang aming paglalakad sa gitna ng mga bisita ay tila isang prosesyon ng katarungan. Lia, anong ginagawa mo rito? Wala ka sa listahan ng mga bisita. Ang sigaw ni Rosalia mula sa itaas. Ang kaniyang boses ay nagsisimulang pumiyok sa takot.
Hindi ko kailangan ng imbitasyon sa bahay na ako naman ang nagbayad. Rosalia? Ang sagot ko, sapat na malakas para marinig ng lahat. Nandito ako para sa grand opening ng katotohanan. Mabilis kaming umakyat sa entablado. Hindi ako nag-atubili. Inagaw ko ang mikropono mula sa kaniyang kamay. Ang bawat panauhin ay tila naging estatwa sa kanilang kinatatayuan. Lia, parang awa mo na, wag dito. Pag-usapan natin ito sa loob. Bulong ni Bert na biglang lumitaw mula sa gilid. Pilit na hinahawakan ang aking braso. Huwag mo akong hahawakan, Bert. Ang bawat haplos mo ay tila lason na dahan-dahang pumatay sa tiwala ko. Ang aking tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Gabo, i-play mo ang video. Biglang namatay ang mga ilaw sa hardin at bumukas ang dambuhalang LED screen na nasa likuran ng entablado, ang screen na orihinal na nakalaan para sa slideshow ng pamilya Villarreal. Ngunit sa halip ng mga larawan ng bakasyon, tumambad ang isang malinaw na video. Maririnig ang boses ni Rosalia na sumisigaw ng mga masasakit na salita kay inay. Pagkatapos, ang eksenang nagpatahimik sa buong Tagaytay, ang marahas na pagtulak ni Rosalia sa aking may sakit na ina. Ang tunog ng pagtama ng ulo ni inay sa semento ay tila isang kulog na yumanig sa konsensya ng bawat nakikinig. Kasunod niyon ay ang toxicology report na nagpapakita ng mga gamot na ibinibigay ni Bert, mga gamot na sadyang pampahina sa bato ni inay. Ang mga bulong ng mga bisita ay tila isang malakas na buzzing ng mga pukyutan. Ang mga mare ni Rosalia ay dahan-dahang umatras. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Peke yan, ginawa mo lang yan para sirain kami. Sigaw ni Rosalia. Ang kaniyang gintong terno ay tila naging isang basahan sa paningin ng lahat. Peke rin ba ang mga dokumentong ito? Itinaas ni Ramon ang itim na folder. Ang mga ghost projects, ang mga dummy companies, at ang pagnanakaw niyo sa pondo na para sana sa operasyon ni Aling Tess. Ako ang testigo niyo. Ako ang ginamit niyo, pero hindi na ngayon. Lia, itigil mo na ito. Masisira ang pangalan natin. Pagmamakaawa ni Bert. Lumuhod na siya sa harap ko, habang umiiyak hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kahihiyan. Ang pangalan niyo ay matagal ng bulok. Bert. Ngayon, hinayaan ko lang na amuyin ng buong mundo ang inyong kabahuan. Ang sagot ko habang tinititigan ko siya ng may matinding pangungutya. Sa gitna ng kaguluhan, naririnig ang papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis. Ngunit hindi lang yon, ang itim na sasakyang sumusunod sa amin kanina ay huminto sa tapat ng entablado. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana, may hawak na isang attaché case. Mrs. Villarreal. Ako ang legal representative ng kumpanyang nagbigay ng 15 milyong piso kay Roberto Villarreal. Ang sabi ng lalaki, ang kaniyang boses ay kasing tigas ng bato. Nandito kami para bawiin ang aming interes. At dahil ang pirma sa loan ay napatunayang peke ni Miss Navarro, ang pananagutan ay direkta kay Roberto Villarreal at Rosalia Villarreal. Kukunin namin ang mansyong ito bilang pambayad, simula ngayong gabi. Ang mga mukha ni Bert at Rosalia ay naging kasing puti ng papel. Ang kanilang kastilyong buhangin ay tuluyan ng gumuho. Lia, saan kami pupunta? Paano kami? Ang mahinang tanong ni Rosalia. Nawala na ang lahat ng kaniyang yabang. Hindi ko alam, Rosalia. Siguro sa lugar kung saan niyo balak itapon si inay noon. Ang huling hirit ko bago ko ibinigay ang mikropono kay Gabo. Isang golden moment ang nangyari nang lumapit si Ramon sa akin at humingi ng tawad ng may tunay na luha sa mga mata. Salamat, Lia. Tinulungan mo akong maging tao muli. Habang dinadala ng mga pulis sina Bert at Rosalia sa presinto at habang kinukumpiska ng mga tauhan ng kumpanya ang mga gamit sa loob ng mansyon, tumingin ako sa kalangitan. Ang buwan ay maliwanag. Tila binabasbasan ang aking kalayaan. Ngunit bago kami makasakay sa sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit sa akin. May iniabot siyang isang sulat na may pamilyar na pabango, ang pabango ni Maribel. Lia, may huling lihim si Bert na hindi mo pa alam. Hanapin mo ang blue folder sa safe sa Batangas. Hindi lang ikaw ang biktima niya.
Ang dangling mystery na ito ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Sino pa ang biktima ni Bert? At ano ang nasa loob ng blue folder na iyon? Ang aking tagumpay ay tila may kasunod pang madilim na anino. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan pabalik sa Batangas ay tila isang paglalakbay patungo sa kailaliman ng isang madilim na balon. Ang kagalakan ng aking tagumpay sa Tagaytay ay panandaliang natakpan ng isang malamig na pangamba. Hawak ko ang lukot na papel mula kay Maribel, isang huling babala na nagsasabing ang halimaw na pinakasalan ko ay may mas malalim pang itinatagong dumi. Leah, huwag kang masyadong magmadali. Baka ito ay isa na namang bitag. Ang paalala ni Gabo habang mahigpit ang hawak niya sa manibela. Ang dilim ng gabi sa probinsya ay tila mas lalong naging siksik, na tila may mga matang nagmamasid sa bawat galaw namin. Hindi ito bitag, Gabo. Ito ang huling piraso ng katotohanan. Ang sagot ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa kawalan. Alam ni Maribel na wala na siyang kawala, kaya ibinibigay na niya sa akin ang lahat para lang makakuha ng kaunting awa mula sa korte. Narating namin ang aming lumang bahay sa Batangas nang mag-aalas 2 ng madaling araw. Ang katahimikan ng paligid ay tila isang mabigat na kumot. Pumasok kami sa loob at sa tulong ng flashlight ni Gabo, tinungo namin ang silid ni Bert, ang opisina niya, tuwing bumibisita kami rito. Matagal ko nang alam na may maliit na safe sa ilalim ng sahig. Sa ilalim mismo ng kaniyang antigong lamesa. Narinig ang marahang pag-usog ng mabigat na kahoy sa ibabaw ng sahig, na sinundan ng tunog ng pagpihit ng dial ng vault. Sa pangatlong pagsubok, gamit ang petsa ng aming kasal, isang petsang ginamit niya, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil ito ang araw na nagsimula ang kaniyang kontrol sa akin, bumukas ang bakal na pinto. Tumambad sa akin ang isang asul na folder. Ang balat nito ay luma na, pero ang laman ay tila bagong-bago pa sa talim ng sakit na idudulot nito. Binuksan ko ang folder. Ang unang tumambad sa akin ay isang birth certificate. Isang batang lalaki. 5 taong gulang na. Pangalan ng ama Roberto Villarreal. Pangalan ng ina Victoria Pineda. Naramdaman ko ang paghinto ng daloy ng dugo sa aking mga ugat. 5 taon, ibig sabihin, bago pa man niya ako hikayatin na sumailalim sa mga masakit at mahal na fertility treatments. Mayroon na siyang anak sa ibang babae. Ang kaniyang baog na drama ay hindi lang para sa pera, ito ay para itago ang kaniyang pangalawang pamilya, habang ginagamit ang aking pangalan at ang pera ni inay para suportahan sila. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Sa ilalim ng birth certificate ay may mga dokumentong legal tungkol sa pagkamatay ng aking ama, si Mang Nestor. Ang aking hininga ay tila naputol. Pinasa ko ang bawat letra ng may panginginig. Isang insurance policy na nagkakahalaga ng 3 milyong piso na ipinangalan sa akin ni tatay bago siya mamatay sa aksidente sa construction site ng mga Villarreal. Ang beneficiary ay pinalitan. Isang huwad na dokumento ang nagsasabing ibinigay ni tatay ang lahat ng kaniyang benepisyo kay Rosalia Villarreal bilang pambayad sa utang. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa aking buong pagkatao. Ang aking ama ay hindi namatay dahil sa simpleng aksidente. Pinabayaan siya sa site. At pagkatapos ay ninakawan pa ng pamilyang ito ng kaisa-isang bagay na sana ay magsisigurado sa kinabukasan ko. Kaya pala napilitan si inay na mag-OFW. Kaya pala 12 taon kaming nagkahiwalay dahil ninakaw ni na Bert at Rosalia ang perang dapat ay sa amin. Gabo, tingnan mo ito. Ang boses ko ay naging isang mahinang kalos na halos hindi marinig. Iniabot ko sa kanya ang folder. Narinig ang malalim na buntong hininga ni Gabo habang binabasa ang mga papel. Leah, hindi lang ito pagnanakaw. Isang sistematikong pagwasak ito sa pamilya mo. Bert didn't marry you because he loved you. He married you to keep the secret close and to make sure you'd never find out what they did to your father. Isang malamig na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Isang tawang punong-puno ng pait at katarungan. Ang aking asawa ay hindi lang pala isang manloloko. Siya ay isang parasito na sumipsip sa buhay ng aking ama, ng aking ina, at ngayon sa akin. Sino si Victoria Pineda?
Tanong ko habang isinasara ang asul na folder ng may matinding determinasyon. Siya ang anak ng dating foreman ni Nestor, sagot ni Gabo, habang mabilis na nagsisearch sa kaniyang tablet. Siya ang nakakita sa nangyari sa tatay mo. Pinatahimik siya ni Bert sa pamamagitan ng pagbibigay ng bahay, sustento at isang anak. Tumayo ako ng tuwid. Ang pagod sa aking katawan ay napalitan ng isang kakaibang lakas. Handa na ang lahat. Gabo, ang asul na folder na ito ang magsisilbing huling pako sa kabaong ni Bert. Hindi lang siya mabubulok sa kulungan dahil sa pera. Mabubulok siya dahil sa kaniyang mga lihim. Eksaktong sa sandaling iyon, narinig ang malakas na pagtunog ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang tawag mula sa presinto. Mrs. Villarreal. Kailangan niyo pong pumunta rito sa lalong madaling panahon. Si Roberto Villarreal, nagkaroon ng gulo sa loob ng kaniyang selda. May isang lalaking dumating, nagpakilalang kabanata ng kaniyang nakaraan, at sinubukan siyang patayin. Napatitig ako kay Gabo. Ang laro ay nagiging mas madugo kaysa sa inaasahan ko. Sino ang lalaking iyon, at bakit niya gustong unahan ang katarungang inihahanda ko? Tara na, Gabo. Ayaw kong mamatay si Bert ng ganun kadali. Ang sabi ko habang kinukuha ang asul na folder. Gusto kong makita niya ang bawat pahina nito habang unti-unti siyang nawawalan ng hininga sa loob ng kulungan. Habang palabas kami ng bahay, narinig ang malakas na kulog mula sa malayo, isang hudyat ng paparating na bagyo. Ngunit para sa akin, ang tunay na bagyo ay ako, at wala silang matataguan. Ang bawat hakbang ko sa malamig na pasilyo ng infirmary sa loob ng presinto ay tila isang pagbilang sa mga huling sandali ng isang sumpa. Ang amoy ng disinfectant at kalawang ay humahalo sa hangin. Nagbibigay ng isang nakakasulasok na pakiramdam na tila ba ang bawat pader dito ay saksi sa mga lihim na pilit itinago sa loob ng mahabang panahon. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko si Bert. Wala na ang kaniyang mapagmataas na tindig. Nakahiga siya sa isang manipis na kama. May benda sa ulo at mga pasa sa mukha na tila ba ang kaniyang sariling konsensya ang bumugbog sa kanya. Lia, iligtas mo ako. Papatayin nila ako rito. Ang kaniyang boses ay gumaralgal, isang mahinang kalos na halos hindi lumalabas sa kaniyang tuyong labi. Nang makita niya ako, sinubukan niyang abutin ang aking kamay, pero marahas akong umatras. Na tila ba ang kaniyang haplos ay isang nakamamatay na lason. Iligtas ka ang kapal ng mukha mo, Bert. Hanggang sa huli, sarili mo pa rin ang iniisip mo. Ang sagot ko habang inilalapag ang asul na folder sa ibabaw ng kaniyang tiyan. Ang bawat pahina na tumatama sa kaniyang katawan ay tila bawat pako na ibinabaon ko sa kaniyang kabaong. Kilala mo ba ito si Victoria Pineda? At ang batang ito, si Nathan. Nanlaki ang mga mata ni Bert. Ang kaniyang panga ay nanginig. At ang kaniyang mukha na kanina ay maputla, ay lalong naging kasing puti ng semento. Lia, let me explain. Kailangan ko silang suportahan. Wala silang kinalaman dito. Kailangan mong suportahan gamit ang pera ni inay, gamit ang pawis at dugo ng nanay ko na 12 taong naging alila sa Hong Kong. Habang hinahayaan mong tawagin ako ni Rosalia na baog at walang silbi. Ginagamit niyo ang insurance money ng tatay ko para pakainin ang pangalawang pamilya mo. Ang boses ko ay nanatiling mababa. Isang bulong na mas matalas pa sa anumang sigaw. Ninanakaw niyo ang buhay namin. Bert, mula kay tatay, kay inay, hanggang sa akin. Lia, parang awa mo na. Ang anak ko, huwag mo siyang idadamay. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay nagsimulang umagos sa kaniyang mukha. Pero ang bawat patak niyon ay tila isang insulto sa bawat sakripisyo ng aking pamilya. Ang anak mo ay mabubuhay sa katotohanang ang tatay niya ay isang magnanakaw at mamamatay tao. Dahil sa gabing ito, hindi lang estafa ang kakaharapin mo. Ang bawat salita ko ay tila isang hatol. Iniharap ni Gabo ang toxicology report ni inay sa harap ni Bert. Attempted murder through slow poisoning. Alam namin ang tungkol sa mga pikeng gamot na ibinibigay mo kay inay. Nanlumo si Bert. Ang kaniyang katawan ay tila nawala ng buto, ngunit ang mas malaking gulat ay nang pumasok ang isang lalaki sa loob ng silid
ang lalaking sumubok pumatay sa kaniya kanina. Siya ang kapatid ni Victoria, si Jace. Hindi lang si Leah ang ninakawan niyo, Villarreal. Ang galit na boses ni Jace ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang tatay ko ang foreman na nakakita sa kapabayaan niyo sa site. Pinatahimik niyo siya. Pagkatapos ay ginamit niyo ang kapatid ko para itago ang mga dumi niyo. Akala niyo ba habang buhay kaming matatakot sa inyo? Tiningnan ko si Bert. Ang kaniyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang mga taong akala niya ay kaniyang kontrolado ay sila mismong humihila sa kaniya pababa sa impyerno. Gabo, iserve mo na ang huling dokumento. Ang mariing utos ko. Iniabot ni Gabo ang isang legal na papel na may tatak ng korte. Writ of Eviction, Roberto. Mula sa oras na ito, lahat ng ari-arian na nasa ilalim ng iyong pangalan, kabilang ang bahay na tinitirhan ni na Victoria, ay kinuha na ng gobyerno bilang bahagi ng forfeiture of assets. Wala ka ng pera, wala ka ng pamilya, at wala ka ng babalikan. Leah, huwag maawa ka sa bata. Ang huling hirit ni Bert habang hinihila na siya ng mga gwardya para ilipat sa isang mas secure na selda. Tinalikuran ko siya ng walang kahit isang sulyap ng awa. Habang naglalakad ako palabas ng presinto, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking balikat. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Gabo palayo sa lugar na iyon ay tila isang pag-aalis ng lahat ng dumi ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, tumunog ang aking cellphone. Isang abiso mula sa aking bank account. Isang transfer na nagkakahalaga ng malaking halaga ang pumasok. Ang sender, Rosalia Villarreal. Napakunot ang aking noo. Bakit magpapadala ng pera si Rosalia ngayong nasa gitna na siya ng krisis? Binuksan ko ang kalakip na mensahe. Leah, ang perang ito ay mula sa lihim na account ni Bert na hindi mo nahanap. Ibinibigay ko ito sa iyo, pero may isang kapalit. Kunin mo ang lahat. Pero huwag mong hahayaang mabulok ang apo ko sa kalsada. At mag-ingat ka, dahil ang mga taong pinagkakautangan ni Bert ay hindi lang pera ang kukunin sa iyo. Nalaman na nila ang tungkol sa bahay ni Tess. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Hindi pa tapos ang panganib. Ang kagalakan ng aking tagumpay ay tila may kasunod na banta sa mismong buhay na binuo ko para sa aking ina. Ang Ruiro ay lumipat mula sa legal na labanan patungo sa isang madugong banta sa aking bagong tahanan. Ang amoy ng bagong luto na kape at ang sariwang hangin ng Batangas ang sumalubong sa akin sa pagbukas ng bintana ng ang gusaling ito na dati ay isang gumuhong alaala. Ngayon ay isa ng simbolo ng paninindigan. Hindi na lamang ito isang tahanan para sa amin ni Inay. Ito ay naging silungan para sa mga kababaihang tulad ko. Mga pusong dinurog ng pagtataksil, ngunit piniling mabuo muli sa sarili nilang mga kamay. Ngunit ang katahimikan ng umagang ito ay bumasag ng pumarada ang isang pamilyar na itim na van sa tapat ng aming gate. Naririnig ang marahang pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa semento. Hindi ako natakot. Hindi ako nagtago. Lumabas ako ng veranda, suot ang aking simpleng puting blusa. Dala ang isang folder na naglalaman ng huling hatol. Mrs. Villarreal, alam mo kung bakit kami nandito. Ang boses ng lalaking nakaitim na suit ay malamig. Ang kaniyang presensya ay tila isang madilim na anino sa gitna ng sikat ng araw. Ang 15 milyon. Hindi ito mabubura ng pagkakakulong ng asawa mo. Ngumiti ako ng napakatipid. Isang ngiting hindi nagpapakita ng takot, kundi ng isang planong tapos na, unang-una, ang pangalan ko ay Leah Navarro. At pangalawa, ang 15 milyong hinahanap nyo narito ang resibo ng transfer sa inyong account mula sa liquidated assets ni Rosalia Villarreal at mula sa insurance policy na matagal nang ninakaw sa pamilya ko. Inabot ko sa kanya ang dokumento. Naririnig ang marahang paglipat ng mga pahina habang binabasa niya ang bawat detalye. Ang utang ni Bert ay bayad na, pero ang bawat sentimong iyan ay dumaan sa pagsusuri ng Anti-Money Laundering Council. Kung ako sa inyo, aalis na ako bago pa maisama ang kumpanya nyo sa listahan ng mga korporasyong ipapasara ng gobyerno ngayong hapon. Ang lalaki ay napatitig sa akin. Sa kaniyang mga mata, nakita ko ang isang gulat na ang isang babaeng akala nila ay madaling takutin
ay siyang naglatag ng bitag para sa kanila. Matalino ka, Miss Navarro. Masyadong matalino para sa isang Villarreal. Dahil hindi ako kailanman naging isa sa kanila. Ang huling sagot ko bago ko sila tinalikuran. Naririnig ang mabilis na pag-atras ng kanilang sasakyan. Isang tunog ng pagsuko na tuluyan ng nagpalaya sa aking kinabukasan. Pagpasok ko sa loob, tumambad sa akin si inay. Ang kaniyang mukha ay may kulay na muli. At ang kaniyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Kasama niya ang 10 kababaihan na nagsisimula ng mag-empake ng mga produkto ng aming syoong mga kape, tableya at mga hinabing tela na tatak ng liya. Handa na ang lahat para sa ating anibersaryo. Ang sabi ni inay habang hinahaplos ang aking pisngi. Salamat, anak. Dahil sa iyo, nahanap ko ang kapayapaang akala ko ay nawala na sa Hong Kong. Nay, ang kapayapaang ito ay bunga ng inyong sakripisyo. Ako lamang ang nagsilbing boses nyo. Ang sagot ko, isang golden moment ang namagitan sa amin nang sabay naming tingnan ang litrato ni tatay sa altar. Wala nang lungkot, tanging pasasalamat na lamang. Samantala, sa loob ng kulungan, alam kong binibilang ni Bert ang bawat segundo ng kaniyang habambuhay na pag-iisa. Si Rosalia naman ay bumalik sa kaniyang pinagmulan, isang maliit na kwarto, walang alahas, walang mga mare, at walang sino mang uutusan. Ang kanilang hiya ay naging kanilang sariling bilangguan. Tumayo ako sa harap ng entablado sa labas ng aming kuwong. Nakaharap ako sa mga kababaihang nagtiwala sa akin. Ang bawat isa sa kanila ay may kwento ng sakit, pero ngayon, lahat sila ay may kwento ng tagumpay. Ang babae ay hindi isang palamuti na pwedeng itapon kapag lumana, ang simula ng aking talumpati. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw ng may paninindigan. Tayo ang pundasyon, tayo ang lakas. At sa bawat pagkakataong sasabihin nilang wala tayong silbi, ipapakita natin na kaya nating magtayo ng sarili nating kaharian mula sa mga guhong iniwan nila. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang malakas na agos ng tubig na naglilinis sa lahat ng pait ng nakaraan. Sa gitna ng karamihan, nakita ko si Gabo, ngumiti siya sa akin. Isang ngiting puno ng paghanga at paggalang. Hindi siya ang tagapagligtas ko, siya ang saksi sa aking pagbangon. Lia Navarro, ang babaeng hindi sumuko. Ang bulong ni Gabo nang makalapit siya sa akin. Lia Navarro, ang babaeng nahanap ang sarili. Ang pagtatama ko sa kanya. Habang lumulubog ang araw sa Batangas, pinagmasdan ko ang paligid. Ang ay nagniningning, hindi dahil sa ginto o mamahaling gamit, kundi dahil sa liwanag ng katotohanan at hustisya. Ang aking pangarap na magkaroon ng pamilyang nagmamahalan ay natupad na hindi sa paraang inaasahan ko, kundi sa paraang karapat-dapat para sa akin. Ang laban ay tapos na, at ang panalo ay akin. Sa paglubog ng araw sa dalampasigan ng Batangas, ang langit ay nagmistulang isang canvas na pinintahan ng kulay rosas at lila mga kulay ng isang bagong umaga, na dahan-dahang nagpapaalam sa isang madilim na gabi. Nakaupo ako sa beranda ng bahay ni Tess. Suot ang aking paboritong asul na bestido. Nararamdaman ko ang dampi ng hanging dagat sa aking balat. Isang haplos na hindi na nagdadala ng pait, kundi ng isang uri ng kapayapaang akala ko ay kailanman ay hindi ko na matatagpuan. Tinitigan ko ang aking mga kamay. Wala na ang panginginig. Wala na ang mga bakas ng pagod mula sa paglilinis ng mansyong hindi naman sa akin. Ang bawat linyang naririto ngayon ay nagkukwento ng aking sariling pagsisikap ng pagtatayo ng isang negosyong nagbibigay ng dangal sa mga kababaihang tulad ko. Nabalitaan ko kahapon ang huling balita tungkol sa kanila. Si Bert ay nananatili sa loob ng rehas. Ang kaniyang pangalan ay naging kasing pait ng lason sa pandinig ng mga tao. Si Rosalia naman ay nakatira na sa isang maliit na paupahang kwarto sa Maynila, malayo sa rangya at sa mga taong kaniyang kinontrol. Hindi ako nakaramdam ng saya sa kanilang paghihirap, pero hindi rin ako nakaramdam ng lungkot. Ang tanging naroon ay ang kaisipang ang katarungan, kahit na dumaan sa apoy, ay laging mahahanap ang kaniyang landas. Pinatawad ko na ba sila? Ang sagot ay hindi ang uri ng pagpapatawad na nagbabalik sa dati. Pinatawad ko ang aking sarili dahil sa pagpayag kong maging biktima sa loob ng mahabang panahon.
Pinatawad ko ang aking puso dahil sa labis na pagmamahal sa maling tao. At sa pagpapatawad na iyon, nahanap ko ang aking tunay na kalayaan. Lia, ang lalim na naman ng iniisip mo. Ang boses ni Gabo ay dahan-dahang pumasok sa aking pandinig. Lumapit siya at tumayo sa aking tabi. May dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang amoy ng tableya ay humahalo sa halimuyak ng gabi. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. Gabo, ang sagot ko habang tinatanggap ang tasa. Salamat sa pananatili. Walang anuman, Lia, sabi ko naman sa'yo, ang isang matatag na pundasyon ay hindi madaling gibain. Ang kaniyang ngiti ay tila isang mainit na yakap sa aking kaluluwa. Walang mga mabulaklak na salita. Walang mga pangakong hindi kayang tuparin. Ang sa amin ay isang ugnayang binuo sa respeto at sa paghihintay sa tamang panahon para sa paghilom. Narinig ang mahinang tawag ni Inay mula sa loob ng bahay. Lia, Gabo, halina kayo. Handa na ang hapunan. Nagkatinginan kami ni Gabo at sabay kaming pumasok sa loob. Tumambad sa amin si Inay, rasyal at puno ng buhay. Habang iniaayos ang mga plato, ang bahay ni Tess ay punong-puno ng tawanan ng mga kababaihang. Kasama naming naninirahan mga bagong kaibigan, na naging pamilya ko na rin. Sa gitna ng aming hapunan, isang mahalagang katotohanan ang nanahan sa aking isipan. Ang isang bahay ay hindi nabubuo sa semento o tiles lamang. Ang tunay na tahanan ay itinatalaga sa pamamagitan ng katapatan, katarungan, at sa lakas ng isang babaeng marunong tumayo para sa kaniyang sarili. Ang aking kwento ay hindi natatapos sa isang happy ending na nakadepende sa isang lalaki. Ang aking kwento ay nagtatapos sa aking sarili, sa babaeng muling nahanap ang kaniyang boses, ang kaniyang halaga, at ang kaniyang kapayapaan. Dati, ang aking bahay ay itinayo sa aking mga luha. Ngayon, ang aking tahanan ay matatag na nakatayo sa aking tagumpay. Ang pangalan ko ay Lia Navarro. At sa wakas, ako na ang may hawak ng susi ng aking sariling buhay.